Ako saan sobra siksik nigli at maapaw ng pagpapala. Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng ikapur, pagbibigay ng oras sa Diyos. Sabi niya, kahit dito na sila nagtatrabaho sa Pilipinas, para naman sila nag-grow. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat mga brothers and sisters po. Magandang lalo na po kay Lloyd Dizon sila kay mga Mary. Ito po, kami ako po ako po isang choir din. Kami po yung nakakyatan lang ng mga Mary ng 2016. Bali po ay, nung oras po na yun, para kakabudyuda lang po ni Mama kasi namatay po si Father ng July 2016. Kaya po yung panahon na parang nag-iisip po kami ni Kuya kung sana may ilalagay si Mama kasi siyempre pag sa panahon ng siyempre malulungkot siya kung hindi siya magiging busy, hindi naman po siya nagtatrabaho. Sabi naman po namin kasi sa kanya, kami na lang po magtatrabaho para sa kanya ni Kuya. Sabi namin, sa kanya natin siya sa mga charity pa na pwedeng tumulong sa mga kapwa niya din biyuda pa or basta kahit saan po na pwede siya may mapaglilibangan ba siya. Yun nga po, sakto pong isang araw po, meron po sa apartment namin sa dulo na nagpaakyat ng Mama Mary. Hindi pa po namin alam yun. Basta dumaan na po sa pintuan namin kasi parang lumagpas lang sa amin yun. Ngayon namin may kumakanta ng Ave Maria. May dalang kanila, may dalang Mama Mary. Yung nga po, sabi ko, baka dito pwede natin si Mama. Sabi ko, baka saka dito ko niya makuha lahat ng mga biyaya. Sabi ko, yung nga po, yung oras mo na yun, umatin lang po si Mama doon sa sa gawain na yun na nasa dulong apartment. Tapos pag, siyempre nandoon na po sa bahay, naghihintay po ako. Biglang sabi ni Mama sa akin, paakyat pala si Mama Mary sa amin. Doon nga po, doon na po nagsimula na naging Soldiers of Christ kami. Dito po sa sa Soldiers of Christ, nagsimula po umingi ng isang kahilingan na magkaroon po ng trabaho. Ito po yung naging first na biyaya, pinakamagandang biyaya po kaagad ang dumating sa akin nung hinihiling ko ay maging isang kaagad training supervisor po sa Alabang sa nag-install ng mga sa Pepsi, mga equipment. Ayun po, tumagal po ako doon ng 5 months. Ang trabaho po namin doon ay isang linggo. Kaya after po ng 5 months, dawatin po hindi ko nais na pangyayari. Ito po ay hindi naman po sa nilay-off, kundi ang kumpanya ay na-bankrupt. Kaya sabi ko, siguro pagsubok lang to. Ito pong panahon na wala akong ginagawa, sa bahay lang ako at nag-aanap po ng trabaho. Bumalik po ako sa pag-aayo. Yan po, ang pag-aayo po talaga pala, dito po talaga nakukuha ang biyaya. Kasi gusto ko ng Diyos na malapit tayo sa Kanya. Ito na nga po, dumating na po ang itong bandang November last week po. Yan po, dumating na ng biyaya, sinagot naman po niya. Ito po yung nagkaroon po ng trabaho sa Makati. Kasi mechanical engineer po pala kasi ako. So yung nagkaroon po ng trabaho sa Makati na may disenteng sahod. Tsaka disenteng yung parang nakakangkot talaga sa kaalaman ko. Napasin ko lang ito sa bagong trabaho, binigilan niya sa akin. Parang napakaluwag ko sa oras. Sabi ko, parang ihanap pala talaga ng Diyos ng trabaho na pwede pa rin ako mag-serve sa Kanya. Kaya po, ang mga oras ko na pag wala akong trabaho, nakakapag-ayo pa rin po ako ulit. Kaya gumagawa nga po ako. Kaya nga po, kahit po sa kasi sa pag malapit po tayo talaga sa Diyos, kahit po maliit na bagay, talagang ang milagro totoo. Ito nga po kaya may nakakatawa nga pong nangyari po sa akin dito sa bagong trabaho. Isang beses ay umakyat po sa mga kasi na naman po parang nag-check lang kami sa mga ducting po ng air conditioning. Nasa taas po yan, tsaka medyo maalik ako. Hindi pa naman kasi, hindi naman ako madiskarte, hindi naman ako marunong umakit ng mga puno, kaya pag nasa trabaho, hindi po marunong dumiskarte ko paano hindi matutumihan. So, pagkatapos ko ng trabaho, pagbaba nila sabi ng mga ng dalawa kong kasama sa company rin. Sa Soler po yun, sa Soler. Sabi nila, dumi-dumi mo, paano sasakay ko pa ng bus mamaya?
yung shadow pa naman ng ng Soler, puro design. So, kaya ako mukhang lupit. Kasi nga po, sabi ko, ano kaya to? Ayun nga po, pagkatapos nun, nagbugas ako lang, wala akong pamalit na damit. Nagbugas na po ng kamay at saka ng mukha. Pero yung damit ko, at yung pantalon, pati sapatos, iniwan kong talagang madumi. Sabi ko, wala talaga tayong magagawa. So after po ng 1 hour, parang kasi nagpahinga muna ako, palamig-lamig muna. Saka kami diretso umuwi na. Yung nga po, paglabas ko ulit doon sa namin, doon sa may parang sa kwarto na namin, parang yun yung doon kami nilagay na company namin, doon nilagay yung pwesto namin. Kaya paglabas ko doon doon sa may meeting place namin para diretso na kami umuwi. Sabi na, bakit ang linis-linis mo na? Sabi ko, pagtingin ko, sabi ko, kanina parang ang dumi-dumi ko. Dito naman po talaga. Di ko pinagpagdan mo, Sabi ko, baka ang Diyos na siguro ang nagano sa akin, ang tumulong sa akin. Kasi nga po hindi ko talaga siya tinatalikuran sa lahat ng oras. Kahit pag may oras po ako magayo po. Ito nga po dumating na po ang panahon na naging member na rin po ako ng choir. Talagang pagka malapit ka sa Diyos, talagang mahal talaga tayo ng Diyos. Huwag ba natin siya kakalimutan. Lalo na po, huwag ba natin siya kakalimutan pasalamatan. Opo. Ang payo po sa inyo, pag may oras po kayo, sumama po kayo sa Christ on the blood. Marami po talagang biyaya ang darating.